Akala ko po si Magnus Carlsen yung pinapanood ko. Nung sinilip ko yung mga laro nitong si Grandmaster Volodar Morsin, ang nag-champion po sa FIDE World Rapid and Blitz 2024 Rapid Edition. Alam niyo na yung nangyari kay Magnus, iba? Na-disqualified. Ayaw magpalit ng pantalon. Kaya out of the picture na po siya. Anyway, ano ba ang nangyari sa mga laro ni Morsan Volodar? Mamaya po ipapakita ko ng mabilis yung ibang games niya sa mga Elite Grandmaster na pinagsisibak niya. Tutukan muna natin po itong round number 12 games niya. Very crucial po ito before last round, penultimate round, kay Grandmaster Pragnananda ng India. Ang cute kasi ng pangyayari. Nakakatuwa na nakakabilib. Ang weird eh. Tingnan nyo po nangyari ha. So E4 po si Prag, E5 naman po. Ito pong si Volodar Morsin, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5. Popular po na Italian. At ang pinasok ni Prag yung C3 na Gyuko Piano. Nag Knight F6, D4, capture, and then in E5. Yan po yung Italian Wasliso. Sumikat po yan dahil ginawan po yan ni Wesley ng chessable. So inatake muna yung kabayo bago binawi yung pawn. Ngayon yung kabayo kailangan gumalaw. Pero pag gumalaw ka kasi knight e4, may bishop po yan sa d5. So halos makulong po yung kabayo doon. Kaya ang ginagawa is nag-d5 bago mag-knight e4. Pag kinapture mo ito, kakapturein lang po ito eh. Ngayon, kala mo lumamang ka dyan, pakita ko lang to, rook G8 lang yan. Kala mo lumamang ka, pero actually, hindi ka lumamang dyan kasi magka-castling lang sa queen side yan eh. Example po, nag-castling ka, titirahan ka lang po ng bishop E6, ayan o. Ganyan lang po mangyayari dyan, o dito, para madepensahan pa kung wari, ganun lang po gagawin dyan o. And then, pag ikaw ay nag-rook dyan, tamang development, kahit po kainin na lang ito, ang bigat po ng tutok na ginagawa. And then later on, pag pwede na, wala na yung bishop dyan, pwede na po mag-castling. Lamang po itim. Kaya hindi po ginagawa yan. Ang ginagawa talaga, nagbi-bishop B5 para ipin po yung kabayo. Ngayon, pagka knight E4 po niyan, saka po iti-takes ito pong pawn sa may D5. So, mag-bishop B6 yan, takbo. And then, knight C3 develop. Nag-casting lang po ito pong si Volodar. So, medyo mabilis sila tumira, lalo na po si Pragnananda. Ibig sabihin, alam na alam. Teka lang. Yung anak ko nang gugulo. O, be quiet ha. Masama pakiramdam nito. May lagnat eh. So, ibig sabihin, alam na alam po ni Pragnananda yung ginagawa niya. So, pagka-castling, nag-bishop E3, tumira ng bishop F5, develop lang. Lahat po ito, linya pa, no? Nag-casting po yan, knight takes C3, pawn takes C3, at eto na. Tumira po ng nobility si Morsin. Ang ginawa kasi before, knight E7. Ayan, common yan eh. Tapos magsi-C6, dito lalabas yung bishop. Pero ang tinira niya, first time po nagamit sa tournament. Kaya ang mangyayari dito, silipin yung mabuti yung time ng dalawa. Ang ginawa po kasi niya, nag-F6. Para sa yung F6, novelty po yan, number 1 engine move actually. Para mabuksan po ito. Ngayon, Pragnananda, medyo nagulantang na dyan. Sabi niya, bago ito. Hindi nag-knight E7. So, sobrang bilis kanina ni Prag. Pagkatira po ng F6, tingnan nyo siya po ay nag-queen D2 after spending 4 minutes on the clock. 12 minutes na lang lumamang na bigla si Morsin, no? So, pagkatira po ng queen D2, nag-bishop lang po sa may E4, inaatake yung kabayo. Kasi nga, wala yung reyna doon, sisiraan niya pawn structure niyan. Nag-capture sa C6, binawi lang muna ng pawn, and then kinapture yung F6 na sinabayan, bishop takes F3. Kinapture po muna yung G7 bago kinain yung bishop, no? At syempre, umiwas yung tore, and then kinapture po yung F3. At ito po ay slightly better daw po sa puti. Pag in-evaluate nyo mabuti yung posisyon, pareho po medyo bad bishop yung dalawa eh. No? Bakit? Kasi ganito po nangyari na niya. Pagka queen F6 niyan, hitting the F3, tumira po ng F4. At kaya ako nasabing parehong bad bishop. Actually, ito talaga confirm na bad bishop. Ayan, no? Kasi yung bishop na yan hanggang depensa lang. Para siyang malaking pawn dyan. Pero ito, coach active yan, may pressure dito. Oo, pero solid eh. Tapos walang mapuntang square, di makatras. Para makatras, kailangan maitulak mo to. Para maitulak mo yan, kailangan itulak mo to na hindi maitulak. Kasi libre. Pag pumunta ka dito, wala ka namang silbi dyan. Ito lang pressure mo. Di ba? So, parehong walang magawa yung dalawang bishop. Pero, ang tanong dito, sinong king ang mas safe? So, ang ginawa po is nag-queen F5. Ang tema niya po, ganito po yan, no? Doon, yan, no? Kaya ang ginawa, inunahan.
nag-king na po sa may H1, tapos kinapture po, and then nag-queen sa E2. Very important mo po yung queen E2 na tira dahil hindi ka makarook G1 immediately dahil may ganon. No? Ngayon, kung naka-queen E2 ka na, pwede ka mag-F3. So, ang tinira po dyan, King F7, para saan? Yung tore, binibigyan daan makapunta doon sa G8. So, nag-Queen F3 na mali pa nga daw. Ano bang best move? Ang best move, hamunin na daw agad. Pero hindi nga hinamon, nag-Queen F3 muna, and then, nag-Rook AG8. After Rook AG8, pwede pa rin daw hamunin. Kaso, nakakatakot yung palit-palit lahat, tapos may check. No, makakapasok. Pero ang ginawa po is, nag-Rook lang po sa may E1 eh. So, pagka Rook E1, nag-Queen G4, hinamon. Hinamon. Ano masasabi nyo sa hamon? Ako, matik. Naiisip ko, pag ganyan pong gusto nila ng endgame, hinahamon lang. Magnus yan. O, takes, endgame. Endgame na lang po. Pero, ibang klaseng Magnus to. Kasi si Magnus, lamang sa oras, madalas ito, tagilid sa oras. Anong nangyari? Nag-rook lang po sa may C1. Tumira po ng king move. Ay, yung pala idea ng rook C1 para makapag C4. Pero hindi pinansin. Umangat lang yung king. Si E5, halos makulong na yung bishop. Tumira po ng rook lang sa B1. O baka gustong kulungin po yung bishop dyan. No? Pero nag-rook lang sa G2. Very important move yung rook sa G2. Kasi pag nag-king move agad, may F3. Yun o. So, ang pinakaplano niyan dito, ipapasak niya yung king niya siguro doon, no? Mga ganong idea. Anyway, ang tinira po is nag-rook sa B3 si Pragnananda. Pumasok na yung king. Tumira po ng rook sa may B1. And then, nag-king F3. Naku po, mali ang king F3. Biglang namuti. Pero, anong ibig sabihin yan? Bakit namuti? Saan yung panalo dyan? Winning na daw eh. Pero, saan? Eto daw ang panalo. F4. Nakita ni Prag. Anong purpose? Itutulak na itutulak. Ngayon, pag tiningnan mo kasi mabuti yung position na ito, lamang po ng isang pawn yung puti. Isa lang ba? O isa lang. Tapos, may pass pawn dito. Pero may laging panggulo po eh. Ito kasi ang panggulo. Ipapakita ko yung panggulo ni Morsin. Ang gusto niya talagang gawin po, pumunta dito yung king. Tapos, ihaharang dito yung bishop. Ayan o, may mating ganun. Tapos, king F1. Yan yung panggulo niya eh. Pero, hindi magagawa yan as long as nandito yung rook. Kasi pag pupunta ka dito, lagi may check. So, kaya nga po nangyari, pagka king E2, tinulak lang yung pawn. O, ayan, hindi ka pa rin makatira po ng ganito ha. Kasi pag nagganyan ka, kahit po kainin lang yan eh. Takes, tapos may checkin ka, pagkaangat mo, itutulak. O, hindi ka makaganito eh, dahil may kain sa tore. Diba? So, ganun po ang pwedeng mangyari. Kaya, hindi po muna ginawa yung bishop E1. Ang ginawa po is nag-rook muna doon. Okay? So, pagka-rook po sa may G6, nag-rook check, umangat, and then nag-rook B3 ulit. Bumalik, gusto ng tabla. Walang oras pareho at ito pong si Pragnananda. Tingnan nyo. Namula yan eh. Rook B. Ubus agad. Ay, bago ko ipakita kung bakit ubos agad yan, ang simpleng panalo po F7. Kasi pagka rook dyan, madali na daw po. Kahit mag-rook B2 ka na, pumunta man doon, kahit tira mo lang ng F4 yan eh. Ibibigay mo yung pawn na to, pero mati yan. Ayan o, mati. Mati. O, diba? Kaso, hindi nakita yun eh. Balik natin. Ang ginawa ni Prag is rook B2 na nangisay siya. Namatihin siya bigla eh. Oh, coach, di ba may ganon? Oh, tapos pagkaharang mo ng bishop, di ba isa-sacrifice lang yan? Anong pinagkaiba pag nag-sacrifice ka? King takes, tapos pagkarok mo dito, angat, hindi ka ngayon makatulak. Dahil pag nagtulak ka, rook F8, walang toring makakain. Di ba? Yan yung pinagkaiba sa pinakita kong linya kanina eh. Kaya ang nang ending, gumanon, wala. Quality down siya. Na quality down, sir. Kinain na nga lang. Oops, wala na. Bosh. Anong mangyayari? Kasi pag dumipensa, kahit promote na lang, takes, capture, king move, boom. Kaya naparesign na doon. Grabe, no? In-endgame lang. Lamang pa nga si Prag, pero matindi yung pressure na binigay sa endgame. Ngayon, bakit ko po nasabi na parang si Magnus ang pinapanood ko? Kasi tingnan nyo po yung mga laro niya. Okay? Unahin na natin yung tinalo niya po na si Duda. Paano niya tinalo si Duda? Tingnan nyo po, mabilis ko lang ipapakita kung paano niya tinalo si Duda. London lang,
na very equal po ang mangyayari. Ito, pinalit lang. Endgame. Rook endgame yan. Kadalasan yung mga ganito rook endgame talaga madalas table. Pero tingnan nyo yung klaseng pilit gagawin niya. Nagbigay ng pun, bigay siya ng pun. Hindi pa nga binabawi agad. Binawi din. Tinulak. Kinapture. Ngayon, lumamang pa ng pun. Diba? Ayan, talagang dito, pinalit na, lamang ng pon bigla. Tapos ito, halos equal pa rin po ito Tingnan nyo, halos equal pa rin yan. Pero grenay niya yan. Nung panic time na pareho, grenay niya yan. Parang si Magnus, ayun, nag-blunder pagkatulak. Wala, magpo-promote, gumanon, Okay. Pansinin nyo po yun. Ba't sinacrifice, Kasi pag kinapture mo yung tore, promote. Ngayon, pag kinapture po yun, capture lang ito, winning po yan. Kasi makakatupan yung king. Ayun na nga po halos nangyari dyan. Ayan, Okay, ayan, naalalayan po yung pun, check. At ito po, madali na kasi ano na lang to. Yung tinatawag nilang ladder. Ladder, check, ayan. Ayun, gumanon. And then, rook doon. Tapos, yan yung nangyari kay Duda at kay Morsin. In-endgame lang. Ang malupit, biktima niya din si Hikaru. Ayan, flip natin yung board. Paano niya tinalo si Hikaru? Pusang gala. Tingnan nyo. Palit-palit lang lahat yan. Palit-palit lang. Ayan. Endgame. Very equal po ito na endgame. Equal na equal. Patay na pantay. Equal na equal. Lamang pa si Hikaru sa time, Lamang si Hikaru sa time. Equal endgame. Pero tingnan yung gagawin, Unti-unti na yan magpipilit. Eto na. Nagpipilit yan. Unti-unti. Ayun, talaga nagpilit na, bumarag na doon. Di ba? Tulak, passpon. Binakain niya yun po. Kaya lang, pag kinain mo kasi, lalayo yung kabayo masyado. Pwede nga din nata check, capture doon. So, lalayo masyado, kaya bumalik yan. Umatras, okay. Tingnan nyo, Eto, check. Nag-grind niya talaga to. Walang pakialam sa pon kasi, walang pakialam, binibigay po ito lahat. Kasi eto na, ayan na yung threat. So, pumunta doon, umangat. Pagkaangat, hindi po pwede makain to, dahil may ganon. Kaya gumanon, may check. Umangat para hindi makacheck. At pagka ganon, tinabihan lang yung tore. Tumakbo yan. And eto matindi, King C7. Silent move. Nakita niya pa yan. Time pressure na. Pero panalo agad. Bakit po panalo agad? Kasi kahit saan ka pumunta ngayon, let's say dito, itutulak lang po yung pawn. At hindi mo na madepensa ang lahat ng threat. Dito, check, check, may ganun. Wala, ubos. In endgame. Equal endgame, pero binarag niya si Hikaru. Hanip na yan. Si Anish Giri, tabla sila. Tabla siya ka Arjun Agay. Si Lenya Dominguez, tabla. Lebon Oronyan, tabla. Pero eto pa isang biniktima niya. Si Fabiano Caruana. Round number 2 pa lang po ito ng biniktima niya. Do nalamangan niya po ito sa middle game. Dinala niya pa rin sa endgame. Ayan, napakita ko po sa inyo yung laro. Ayan, lamang po yan ng konti sa middle game. Pero tingnan nyo, naghanap na naman ng paraan para ma-endgame. Ayan, endgame na naman. Pero kung endgame ito, 1 pawn up. Pero maano talaga siya. Ayan, panic time po yan, 30 seconds. Tingnan nyo yung style ng play nyo. Ayun, nagsasacrifice ang pawn. Pero ito, wala na ubos. 2 pawn. And this is already winning. Ayan, gagawin mo dyan. Wala na. Kasi pass pawn na 2 na yan Pagka ganun, wala na talaga. Diba? So, ang tindi, overall, ang score niya po is, ano ba score niya? 10 out of 13. Wala po siyang talo. May mga tabla lang siya kay Dominguez, Arjun Algashi, Anish Giri, at kay Alexander Grishuk. Tapos last round, tinabla niya na lang kay Karen Gregorian kasi tabla na lang kailangan niya. Siya po ay champion na. Magaling na bata. Magaling na bata, hindi pa po ito ganun katanda, kaya bata ang tawag ko Alam ko, ano lang yan, 18. Ayan Naalala ko po yan, ito pong si Morsin, umiyak po yan nung nakaraang PIDE Rapid and Blitz, parang 2 years ago. Iyak po siya dahil napatalo niya po yung drawish endgame. Umiyak talaga, sin sa board umiyak. Anyway, congratulations Morsin. Si Magnus, hindi daw lalaro ng Blitz Hindi daw lalaro ng Blitz. Umalis na ata ng Amerika. Abangan na lang po natin yung mga susunod na kabanata. May mga important matches din tayong titingnan na nangyari.
Abangan niyo po yun. Muli ito po yung Coach Pili Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyay. Thank you po. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Salamat na marami. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.